Article 1504. Unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the ownership therein is transferred to the buyer. But when the ownership therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk whether actual delivery has been made or not, except that 1. Where delivery of the goods has been made to the buyer or to a bailee for the buyer, in pursuance of the contract, and the ownership in the goods has been retained by the seller, merely to secure performance by the buyer of his obligation under the contract. The goods are at the buyer's risk from the time of such delivery. And 2. Where actual delivery has been delayed through the fault of either the buyer or the seller, the goods are at the risk of the party in fault. So itong article na ito, pinag-usapan natin is kung sino yung magbe-bear ng risk or ng loss dun sa goods kapag may nangyaring fortuitous event. Yep. So ang object nitong ating article is only movables. So ito is yung loss due to fortuitous event, and ito yung after perfection but before delivery. So ang general rule kasi natin, di ba yung ownership na transfer upon delivery. Tapos yung kung sino ang owner, siya ang nagbe-bear ng loss. So kapag na deliver na siya, before pa natin i-deliver yung object, si seller pa yung owner, kaya si seller ang nagbe-bear ng loss. After delivery, si buyer ng owner, kaya si buyer na ang nagbe-bear ng loss. Exception is yung article na to. So, first is yung agree na si buyer ang magbe-bear ng loss. So, kahit na yung item is hindi pa nade-deliver kay buyer, na kay seller, kapag in-agree nila na si buyer ang magbe-bear ng loss, kapag may nangyari, si buyer ang lugi. Second, na-deliver na yung goods kay buyer, pero si seller pa rin ang may-ari para lang ma-secure niya yung payment. So, hindi talaga niya niretain yung ownership for other reason. So, niretain lang niya yun para masigurado na mabayaran siya ni buyer. Usually, nangyayari ito pag may installment. So, pag ganun, kahit na yung ownership ay na kay seller, pero yung object is na kay buyer naman, kapag may nangyari doon sa object, si buyer ang mag-bear ng risk or ng loss. Last is yung delayed delivery. So, kapag si buyer yung may kasalanan, si buyer ang magbe-bear ng loss kahit na hindi pa na-deliver sa kanya. Kasi ito, delayed delivery, sabihin hindi pa na-deliver or na-late delivery. Yep. So, may 3 examples tayo. So, first, ito. So, medyo basic lang. So, seller natin si Vegeta. So, Vegeta sold 100 cavans of rice or specific rice to Goku, ang ating buyer, for 10,000 pesos. To be delivered within 3 days. So, first day, nag-usap sila. Second day, third day ang delivery. Ngayon, kinabukasan sa second day pa lang, eto, nasunog. Nasunog yung warehouse ni Vegeta. With no fault of Vegeta. Ngayon, anong mangyayari? Sino ang magbe-bear ng loss? Si Vegeta ang magbe-bear ng loss. Ibig sabihin, siya yung malulugi para dito sa rice. Si Goku, or ang ating buyer, hindi niya kailangang magbayad. So siya, parang wala lang. Wala siya natanggap na bigas, wala rin siyang babayaran. Pero si seller, nalugi siya kasi nasunog yung kanyang bigas. Next. Same scenario din. So si Vegeta, binenta niya yung 100 cavans of rice for 10,000 pesos. Payable within 3 days.
So, and deliverable after 3 days. So, meron tayong day 1, 2, and day 3 again. So, day 1, in-execute nila or nag-usap sila or na-perfect yung ating sale to be delivered after 3 days. Paano kung kinabukasan sa ating day 2 is pinanotarize niya or nag-execute sila ng public instrument para dito sa rice. Tapos pagdating ng gabi, nasunog yung warehouse ni Vegeta with no fault from him. Ngayon, ano nang mangyayari? Sino ang lugi? So in this case, ang lugi ay si Goku or ang ating buyer. Lugi siya kasi nagkaroon na ng delivery. Kasi nung second day, nung hapon, di ba nung umaga, nag-create na sila ng public instrument for the sale. So, di ba may different kinds of delivery tayo. So, ito yung tinatawag natin contractual delivery or legal delivery. So, nung ginawa tong public instrument, na-deliver na yung rice. So, eto, nung day 2 pa lang, si Goku na yung may-ari. Kaya nung nasunog, siya ang lugi. Ang mangyayari, kailangan pa rin niyang bayaran si Vegeta for 10,000. Si Goku, kawawa kasi wala na siyang bigas. Wala na siyang pera. So, lugi siya ng 10,000. Dahil kailangan niyang bayaran si Vegeta. Si Vegeta happy kasi babayaran pa rin siya ng 10,000. Next. So, paano naman if nagbenta ulit si Vegeta kay Goku ng refrigerator, binenta niya yung ref niya sa bahay. Payable in 3 installment. So, binenta niya for 30,000 with 3 installment of 10,000. So, ang total is 30,000. So, 1, 2, and 3rd installment. So, itong ref, dineliver na niya sa bahay ni Goku. So, parang rent to own ng konti pero hindi talaga. Basta, na-deliver na yung ref kay Goku, tapos tuloy-tuloy pa rin yung bayad niya. Nakapagbayad siya na siya ng first, okay. Nakapagbayad na siya ng second, okay. Pero before third delivery, nasunog yung bahay ni Goku. Tapos yung ref, nasira na rin. Anong mangyayari? Kailangan pa ba niyang bayaran si Vegeta for the last installment or not? So, dito, yes, kailangan pa rin niyang bayaran si Vegeta. Kasi, ito yung part 1 ng ating Article 1402 na yung ownership is niretain lang ni seller para masigurado na mabayaran siya. Pero, yung object is na-deliver na kay buyer. So, medyo lugi si Goku pero hindi sobra kasi medyo napakinabangan na niya to. Pero kailangan pa rin niyang bayaran si Vegeta for the last installment. And that's it. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you.